Pasok na naman. Hindi ko pala naligpit yung ano ko. Sandal ko pag pinuit, wala. Pagkadugyot. Yung malupitan natin, sapatos natin. Panahon pa niya na to. Dr. Jose Rizal. Ito yung service ni boss. Ito naman yung scooter natin na palaging sira. Ano nangyari dito? May malakas na tunog dun sa bandang likod eh. Check ko ang araw saglit. May oras pa ba? Check natin yung time. Baka tayo malate. '24 na. Sabagay, linggo naman ngayon. Pwede pa. Gusto kong kalikutin to eh. Wait lang. Tingnan ko lang yung oil. Tapos maraming tool si boss dito eh. Yan yung ano natin oh. So, alin ba? Mendoksen next time na lang. Nakakahon kasi yung mga tools wala, malilate na tayo. Mamaya na lang pag uwi. Titirahin ko to. Medyo magalaw yung camera natin. Wala kasi tayong stabilizer eh. Hindi pa tayo kumita. Wala tayong pambili. So yun yung mga kapitbahay ko guys. Yan. Tapos yung dorm ko. Yun. Ako lang mag-isa dyan. Ilang kwarto ba yan? 3. So nilagyan lang ng pusa para may kasama rin ako. Tapos yun yung bahay ni boss sa likod. Yes. So long time no see no. Ngayon lang tayo makapag-upload sa YouTube natin ulit. Wala, ngayon lang tayo sinipag eh. Alam mo na, inggit-inggit lang itong sa atin. Hindi naman talaga tayo vlogger. Yung susi ko, sana? Naiwan ko pala sa labas. Inggit-inggit lang itong sa atin guys. Kailan lang tayo sisipagin. Doon na tayo mag-upload. Tadakimasu. Galing to Vietnam, bigay ng senpai natin. Uma. So magdi-daily vlogs na tayo guys. Kasi baka dito na tayo yaman. Kasi pagan ko na itong mag-upload. So yung pasok dito sa Japan 8:30 to 8 to 5 yung pasok natin. So 1 hour break time.
So sa Japan, 1 hour, tsaka 5 minutes before dapat nasa company ka na. Wag yung on time talaga na. Forget 8 yung pasok mo. 7:59. Tsaka pa kandun. Pangit sa kanila yun. Kaya mas maganda maaga. Lalo na kung first time mo talaga. First impression is very important. Kailangan mong magpasikat para ma-impress sila. Ano naman tayo? Sa una lang tayo eh. Pero totoo, importante yan. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa una, yun na talaga daw yung tingin nila sa'yo. So, kung tamad ka, alam mo na daw magbago yung paningin nila sa'yo. Ganun na talaga daw yung klase na pagkatao. So yung farm pala, 30 minutes pa yung biyahe galing sa dorm ko. Dadaan pa ako ng syudad bago ako makakapunta sa farm. So convenience yan, no? Kasi may bibilin ka, pwede kang dumaan, mamalingke. So hindi tulad sa ibang farm. So ibang dairy farm is nasa bundok lang lagi, pati yung dorm nila nandun lang din. So once a month lang silang pwedeng makababa or kada sumilang or rest day. So once a week. So swerte na tayo kasi dadaan pa tayo ng maliit na syudad. Hindi naman malaking syudad, parang ganito lang. Yan, ganyan lang. Walang matataas na building. So convenience store, so traffic nga lang pag weekdays, pero ngayon medyo kakaunti na lang yung sasakyan kasi linggo ngayon eh. So bibili pala tayo ng ubento. Yung ubento sa Japanese is yan, baon natin sa Tagalog, no? So tanghali, pag linggo wala akong baon. Pag weekdays may baon ako sa sa company. Kada tanghali meron na akong baon. So bayad na yun per month. Kaya ginawa na nagbabaon ng din-deliver na lang. Pero ngayon linggo, so kailangan natin bumili sa convenience store. Katingin kamay ko. Bumili na tayo ng obento. Obento natin 680. Para sa mga 300. Nasa mga 300 yen. At saka 300 sa peso yung baon natin, no? Mahal ang dito, cost of living. Yung sahod sakto lang din pang survive. Hindi talaga yung sobra-sobra. Canada, Australia yun, malaki sahod dun, mayayaman mga tao dun. Japan wala eh. Para ka lang ding nasa Pinas. So kung mahilig ka sa nature,
maganda sa farming kasi kadalasan nasa bundok. So, papunta ka ng farm, yung view mo din is mga bundok din. Yun nga lang, kailangan mong mag-drive. Kung tsatsamba ka sa malayo na farm, kailangan mo ng license. Minsan din kahit hindi malayo, malapit lang, pwede lang i-bike. Mas gusto rin nila na may lisensya ka kasi minsan may mga kailangan talagang tumulong mag-drive kasi kulang nga ng tao. Kahit dito naman sa akin sobrang layo kaya kailangan mag-drive ka papunta sa farm. Swerte na rin kasi sila din yung nag-provide ng license sa sasakyan. Bihira lang makatsamba ng ganitong company. Kaya kung gusto niyong mag-drive, mostly mga opportunity sa driving talaga farming lang Yung ibang category, wala masyadong required na license. Kahit wala kang lisensya, wala kang crew sa sasakyan, pwede lang. Hindi sila nagpo-provide. Bike lang talaga ang binibigay nila. Tapos hindi rin lahat gusto na magka-license kasi strict din sila. Yung ibang company ayaw nila na may license ka. Ayaw nila nagda-drive ka. Kasi iwas sa disgrasya. Yun yung iniiwasan nila. Kaya kung nangarap kang mag-drive, so mag-isip-isip ka na kung anong category ang dapat mong kunin. No? Kasi sa farm, pagkakaalam ko, welcome talaga ang yung marunong kang mag-drive saka gusto mong mag-drive kahit pa hindi required ng company. Parang gusto nilang may mga ganyan kang skills. Kaya yun isa sa rason na lumipat ako ng farm. Kasi doon sa dati kong company, 5 years ako doon, bawal talaga kami magka-license. Ayaw ng company. Gusto nila nakabisikleta lang kami hanggang matapos kontrata namin. Siyempre, nangarap din tayong medyo gumaan din yung natin, pamumuhay dito sa Japan. Kaya, yun, isa sa rason na lumipat ako ng farming. Kaya, legit talaga, nung pagdating ko dito, kadalasan mga kahit trainee pa at ATP, nagda-drive na talaga sila. May mga sasakyan na sila. Kaya nagulat ako, sabi ko, allowed pala talaga, pwede pala talaga, no? Kahit training, may license ka na. Pagkakalam ko, akala ko bawal, pero ngayon pwede pala. Dito na tayo sa farm. Aga talaga ng senpai ko. Siya talaga pinakamaaga sa amin sa lahat. Senpai da kara ne. Alright. Yosho. Okay. Next time ulit. Bye.